Pinagdiriwang ngayong araw ang kaarawan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Maliban sa pagiging ama ng wikang pambansa at unang Pangulo ng Commonwealth, alamin pa natin ang kanyang mga nagawa sa bayan sa espesyal na ulat na ito ni Julius de Samburin. Bukod sa buwan ng wikang pambansa, tuwing Agosto din ginugunita ang kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Molina Quezon. Sa ilalim ng Republic Act No. 6741, itinakda ang Manuel Quezon Day tuwing ika-19 ng Agosto. Dito'y deklaradong special non-working holiday sa Quezon City at mga lalawigan ng Quezon at Aurora. Ngayong 2016, ika-138 taong kapanganakan na ng dating Pangulo. Ang selebrasyon ginanap sa Quezon Memorial Circle na dinaluhan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaang lungsod, pulisya at veterano. Bukod sa pagiging ama ng wikang pambansa at unang Pangulo ng Commonwealth, alam nyo bang si Quezon din ang nagsulong ng katarungan para sa lahat? Nakipag-ugnayan din siya sa mga magsasaka upang matugunan ng pamahalaan ang suliraning agraryo noon. Sa ilalim din niya na ipatupad ang batas na nagtatakdang 8 oras lang pagtatrabaho at makatanggap dapat ng akmang sweldo ang isang manggagawa. Sa kasalukuyan po, yung ating pong bagong Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte ay naghahangad din ng social justice. At ang Pilipinas ay pinangunahan pagdating sa larangan ng social justice ng ating pong Pangulong si Manuel Luis Quezon. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, namayani sa administrasyon ni Quezon ang salitang sarili, sariling hukbo at mamamayang magtatanggol sa inang bayan, sarilit opisyal na pambansang awit na gagamitin sa lahat ng aktibidad sa loob at labas ng bansa, sariling wika, at sarilit iisang anyo ng watawat. Hinangad ni Quezon ng isang Pilipinas na kinikilala at ginagalang ng mundo. Tiniyak niyang walang maiiwan, lalo na ang mga manggagawa at magsasaka na panahon pa ng mga Espanyol ang karaingan. Lingid sa atin, naluluha daw si Quezon kapag nakikita ang bundok ng Marivela sa Bataan. Bakit kanyo? Naaalala niya kasi ang kanyang kabataan bilang sundalo ng unang republika na nagkuta sa kasagsagan ng digmaan laban sa Amerikano. Ikinatuwa naman ng ilan sa mga naiiwang kamag-anak at apo ni Quezon ang walang sawang pagbibigay pugay sa dating Pangulo. Patuloy po natin itong tradisyon natin ito. Hindi man daw perpekto, pero sa isip, damdamin, salita at gawa ni Quezon, makikitang hindi niya ikinahihiya ang kanyang pagiging Pilipino. Namatay si Quezon noong Agosto 1, taong 1944 sa Saranac Lake, New York dahil sa tuberculosis. Si Quezon ay madalas nating nakikita ngayon sa 20 pisong perang papel. At wala man si dating Pangulong Quezon sa kasalukuyang henerasyon, naway manahan pa rin sa ating lahat ang mga naiambag niya sa wika at kasaysayan. Para sa PTV News, Julius de Samburin. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.